O, dito tayo sa OFW ng mga tanga. O, yung mga OFW yung tanga, huwag kayong mag-remit. Ha? Yung OFW ng mga tanga, huwag kayong mag-remit. Seryoso. Tanga kayo eh. Diba? Yung mga sasali dyan na hindi magre-remit, ipadala nyo na lang dito. Diba? Ipadala nyo na lang dito kay Nyolo. Total, tanga naman kayo eh. Pero mo, anong koneksyon ng hindi yung pagpapadala? Ang sabi ng Pangulong Malacanang, ang bobo nyo. Hindi nyo alam maapektuhan yung pamilya nyo? Tanga ka ba kayo? Ilang grupo ng mga OFW sa Europa na hindi magpapadala ng remittance bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panawagan ng palasyo kumalma dahil pamilya rin nila ang apektado. Kita mo, napakatotoo eh. Sino ba maapektuhan ang pamilya nyo? Ang Malacanang, ang dami pang pera. Ang mga kami, hindi kami maapektuhan sa inyo. Buha ka ng mga hype kayo, mga tanga kayong OFW, mga bobong OFW na sumusuporta sa mga Duterte. Pinaka-bobo kayo, inutil kayo sa buong mundo. Ha? Yung pinaka-inutil sa buong mundo. Tatanga-tanga kayo, yari kayo kay Enrile, tatampaling kayo. Sa frontline ng balita yan si Maricel Halili. Kumakalat ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Tsaka teka lang, ilang beses yun bang ginawa to? Ilang beses yun ang ginawa to? Nung nag-file na-impeach si Sara, ginawa nyo na to. Ibig sabihin lang, wala naman kayo epekto eh. Pusang ama kayo eh. Ilang beses yun ang ginawa to? Akala nyo, zero remittance. Sige, i-revise ngayon. I-revise. Gusto nyo ganyan. Mayabang na kayo, porket ganyan kayo. O, baka i-revise ng Kongreso ang bill tungkol sa mga OFW. Ganyan kayo ng ganyan, mayabang kayo, ganon. Mayabang kayo, ganon. Tsaka na kasi kayo magmayabang, sorry mga OFW dyan na sumusuporta sa Duterte ha. Saka na kayo magmayabang, mga tanga, pag sobrang angat na kayo sa buhay. Ha? Alipin pa rin kayo. Ang yabang-yabang nyo. Oy, BBMM friends, thank you ha. Sa mundong ito, saan pwede maging kahit anong klaseng tao. Piliin mong maging mabuting tao, masaya at kontento. Salamat, BBM friends. Totoo yan ha. Totoo yan. Mayabang tong mga to. Alam mo, kayong mga alipin, sorry sa inyo ha. Talagang mga bobo kayo, hindi ako magsasawa. Mga sumusuporta kay Duterte. Mga bobo kayo, mga alipin lang kayo kung umasta kayo, kung sino kayo. Kaya nga kayo yan sa Netherlands, mga alipin pa rin kayo. Kala mo, kayo ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas kung umasta kayo. Ha? Mga alipin lang kayo, maangas kayo eh. Dahan-dahan ka lang sa pagsasalita mo, baka hindi ka na sikatan ng araw. Walang araw dito, tanga ka rin eh. Tanga ka pala eh. Night shift ako, bobo. Paano ako sisikatan ng araw? Night shift ako, call center ako eh. Tanga pala pamilya mo, tsaka salin lahi mo eh. Tapos konting ambag nyo, eto yung mga ganyang kupal. Yung mga kupal neto mga OFW, na konti lang akala mo,
nanunumbat na ng ekonomiya ng Pilipinas. Akala mo sa kanila lahat talaga napupunta yung sa kanila natin kinukuha yung talagang pagpapatakbo ng ekonomiya. Eh paano pa kaya kung OFW ang nagpapatakbo sa ekonomiya? Sumobrang yabang na kayo, mga hayop kayo. Ha? Biro mo ha? Eto pala ka naaambag nyo. Ang yayabang nyo na, zero remittance. Pagmamalaki nyo na yan, sa kapirasong ambag nyo. Pero nagpapasalamat kami kasi mga bayaning buhay kayo. Pero yung ganito, pamilya nyo maapektuhan eh, bobo kayo eh. Iniisip namin yung pamilya nyo, nadadamay sa politika. Ba't kailangan ganyan? Pwede magkikisay-kisay na lang kayo dyan. Huwag kayong pumasok sa trabaho. Mag-rally kayo. Dilaan nyo yung puwet ni Sarah. Ha? Sino na ba kayo? Ha? Investor na ba kayo ng Pilipinas para magsumbat? Ang angas nyo eh. Investor kayo? Nagtayo kayo maraming negosyo dito sa Pilipinas kung magsumbat kayo sa gobyerno? Sino ba kayo? Ha? Nagpapasalamat kami sa inyo dahil kahit papano, nagbibigay kayo ng mga remittance dito, kumikita ng konti ang gobyerno sa inyo. Pero yung parang isumbat nyo zero remittance, akala nyo kung sino kayo? Investor na ba kayo? Ha? Mga kupal eh. Inisyatibo raw ito ng may Sub-Croatia chapter sa Europe. Pagtutun daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na iparesto at i-turn over sa... Lane, akala mo tong mga OFW ito sumusuporta kay Digong, sila lang ang nagpapadala sa Pinas. Akala mo pakain ng mga Duterte ang mga pamilya nila mga bobo. Kaya nga eh. Siguraduhin nyo Sana sa DFA, i-alarma nyo itong mga to. Pag ito nagpadala, tampalin natin to. Pag nagpadala pa rin kayo, panindigan nyo yan 1 taon, huwag kayo magpadala. Pag nagpadala kayo, tatampalin namin kayo araw-araw. Ha? Pambobo yung ginagawa nyo eh. Pwede bang hindi kayo magpadala? Ha? Pwede bang hindi kayo magpadala? Ano bang ginawa nyo? Nagpadala na kayo, mga bobo. Di ba? May ipon kayo dyan. Yun ang pinadala nyo. Para yung sweldo nyo, yun ang ipon. Huwag kami bobo! Hindi cool lang ako. Ayoko lang yung mga ganyang mayabang. Akala mo, ang laki na ng ambag masyado sa buong bansa. Akala mo, dahil sa kanila, mai-stop ang ekonomiya ng bansa. Ayan, nagpadala na yung mga OFW. Ayan no, BBM Friends. Oy, Ma'am Maris, maraming salamat, Ma'am Maris Gasilios. Thank you, naabutan kita. Thank you po, Ma'am Maris Gasilios. Papakainin ni Digong Nyolo ang mga pamilya nyo. Kung kaya magpapadala, wag nyo idamay pamilya nyo sa kabubuhan nyo. Totoo yan. Ma'am Maris, thank you. BBM Friends, thank you. Ayan, nagpadala na sila. Oh, sabi sa'yo, dito sila nagpadala. Yan yun. Stupid. Alam mo ayan, putik, sorry po hindi pala mga OFW ito. Ito nga mga negosyante, mga buwakan ng... Pero tingnan mo, napaka low-key. Hindi daw sila OFW. Sinusuka kayo. Kayong mga mayayabang na OFW na kumukita ng sentimo, mayabang na. Oh. Sorry talaga sa inyo. Gusto mo tindihan ko pa? Kayong mga naguhugas ng puwet dyan. Akala mo kung sino kayo o ano. Oh. Nang mamaliit kayo ng Nang mamaliit kayo. Oh, maliitan tayo ngayon. Kayong mga naguhugas ng puwet dyan para kumita. O ano ngayon? Oh, ano? Masakit. Masakit, di ba? Oh.
Kailangan mo pa magpapalit ng diaper dyan para kumita ka, tapos magmayayabang-yabang ka dito, gugutumin mo pamilya mo. Bobo kayo, ayoko sa mga taong ganyan eh. Ayoko po sa mga taong ganyan. Ang yabang. Akala mo kung sino tong mga to. Ganyan yung mga tao, mga OFW na pag umuwi dito, minamaltrato yung mga kababayan natin. Ganyan mo ugali ng mga yan. Ganyan yung mga ugaling yan eh. Akala mo kung umasta dito, akala mo kung sino. Ang yayabang. Pero naguhugas lang ng puwet doon. Ang yabang nyo eh. Oh. Tignan mo si pare Kamandag, nagpapalit ng diaper, oh. Nagpapalit siya ng diaper ng alaga niya ngayon, pero mabait na tao yan, nagpadala yan sa akin. Okay ba pare? Build up ka, ayop ka. Ayop, build up ka. Diba? Tandaan po natin. Kaya lang po tayo nagagalik. Ang main point natin dito, naaawa tayo sa mga pamilya nila. Hindi ka magpapadala yung edukasyon ng anak mo. Hindi ka magpapadala yung budget ng buwanan ng mga pamilya mo. Magpapaapekto ka sa politika? Pagtapos ng 6 na taon, wala na tong mga to. Pagtapos ng 3 taon, wala na tong mga to. Ikaw, idadamay mo yung pamilya mo dito? Sure ka ba? Basto ba yung utak mo? Idadamay mo yung pamilya mo dito? Ha? Tapos kung umasta ka, akala mo kung sinong reyna hari ka? Na hindi ka magpapadala, epekto ekonomiya? Maraming pinagkukunan ng gobyerno. May tax dito mismo sa ating bayan. May pinukuha sa inyo. Oo, nagpapasalamat kami. Pero yung kung umasta kayo, akala nyo kung sino, good luck. Ha? International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong may Croatia. Ito, pag nakita ko to sa Pilipinas, tatampaling ko to ng pera eh. Gusto mo ikaw, ako, janitor, tampaling kita ng pera dito? Maangas ka eh. Ha? Subukan mo umuwi. Gusto mo? Gusto mo tampaling kita ng pera dito? Maangas ka, kala mo kung sino ka magpadala dito eh. Ha? Gusto mo tampaling kita? Mama Lalaine, ready mo yung pera mo ha. Mama Lalaine, ready mo yung pera mo ha. Bang backup ko lang. Yayabang lang akong konti. Gusto mo tampaling kita ng 500,000 dito? Lumapag ka dito, tatampaling kita sa airport, 500,000. Ano? Game! Ang angas mo eh. Ano? Paglapag mo, sasampaling kita ng 500,000. Ano? Si Ballpoint Man, tatalunin natin 100,000 lang kay Joey. Itong leader ng Maisog Europe, tatampaling ko ng 500,000. Barya! Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga Ewan ko lang kung makalakad ka pa. 1 linggo tayo sa airport, 500,000 barya. Ano? Maangas ka eh. Ano? Baka 1 sako pa lang, umiyak ka na. Angas eh. Akala mo kung magsalita, proud pa siya, nagsalita siya para sa mga OFW. Akala mo, hawak mo eh. Hawak mo OFW dyan? Napili nila ang March 28 kasabay ng Oy, Julius Misola, maraming salamat, Julius Misola. Thank you. Mamo Lalaine, mag-ready ka, baka sumagot to. Mag-ready ka, baka sumagot to. Wala pa ako. Stupid. Ready ka. Wala pa ako dito. Yabang lang tayo meron. Yabang lang. Vlog eh. Yabang lang sa vlog. Ha? Baka mapuntahin ako neto. Diaz birthday ni Duterte. I hope that our present respected
President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved Bobo talaga to eh. Tignan mo, dito nga sa comment section ko halos lahat to OFW. Pero matitino ang utak. Inaalagaan nila pamilya nila. Ito halos lahat to OFW. Yung iba nga ayaw magpatawag ng OFW. Si Ma'am Maris ayaw niya. Kasi nga, hindi siya OFW. Donya siya sa ibang bansa. Yung karamihan dito, donya sa ibang bansa. Ikaw, ano ba? Ano ba trabaho mo? Ha? Ang gardenero eh. Ha? Inayos mo na ba yung garden ng boss mo? Ha? Nilinis mo na ba yung mga damo? Ha? Pinilter mo na ba yung swimming pool? Saan ka na pupunta? Tatanga-tanga ka! Stupid. Itsura mo, mukha kang gardinero na tumakas. Ha? President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Oh, bakit? Oh, Boss Yolo, DDS ako. O di, welcome DDS. ano ngayon? KLG, gameplay. Oh, ano ngayon kung DDS ka? Welcome. Huwag ka magpadala rin. OFW ka rin? O, tiga dito ka. Kapag tiga dito ka, punta ka na ngayon, saan? Supreme Court, doon ka tambay. Iginiiti ng palasyo na sumusunod lang sila sa proseso. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw. Nagbabalita mula sa Kita front. mo? Oh, si Ma'am Marie sabi, si Marlica nga nangingi yan ng donation. Kita mo, patay gutom. Oh. Sa akin, dati, promote daw na business ko. Kita mo, si Ma'am Maris, oh. Marlica, patay gutom. Hindi niya yan. Hindi niya, kaya nangingi ng donation niya kasi yung puday niya, may algae. Ganun po yan. Pambili niya ng panty. Kasi si Marlica po, pag nagsusuot ng panty yan, nalulusaw. Nilulumot eh. The fake news yan. Tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Per Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya. Pero silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya. Huwag tularan o galing dyan. Okay, ito, paprangkay natin mga OFW na mayayabang na to. Oh. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders whoever advise Filipino OFW to suspend remittance of their earnings abroad to the country should think many times about adverse consequence of that advice to our OFW. As I said before, for every action, there is always a possible counter-action. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that followed the advice? Oh. Maaapektuhan ngayon in a whole ang mga OFW. Oh. Dahil may programa ang gobyerno na matagal na kung saan merong mga tax exemption ang iba't ibang OFW. Oh. Meron silang tax privileges. 'Di ba? Meron silang pribileyo ukol sa tax. Merong kokonti lang ang ibibigay nila, mga ganong usapin. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not
pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittance. Oh. Ah. Ngayon, sige. Sino maapektuhan? Lahat ng OFW dahil sa mga tanga-tangang OFW na to. Ah. In addition, they have to have passports to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Oh, ituloy niyo yan. Sa DFA, kilalanin niyo tong mga hayop na to. Yung mga nasa Netherlands nating OFW. Turuan natin ang leksyon to mga iho di sira ulo na to. Ha? Turuan po natin to. Nakatungtong lang ng ibang bansa ang yabang ng mga mukha. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Nakatungtong lang ang langaw sa kalabaw. Akala mo umaastang kalabaw. Ha? Ano ba kayo dyan? Trabahador. Real talk lang tayo. Trabahador lang kayo dyan. Hindi kayo citizen ng Netherlands, mga inutil. Huwag kayong umasta. Ha? Saka na kayong umasta kapag kayo'y citizen ng Netherlands, kapag Europe citizen na kayo. Magyabang-yabang kayo pero pag tigahugas ka pa rin ng puwet, tigalinis ka ng swimming pool, hardinero kang tigapulot ng damo, ha? Inutil ka pa din! Mayabang! Akala mo, pinapalamon nyo buong Pilipinas, mga inutil! Ha? Saka ka magmayabang sa amin? Kapag may asawa ka ng Europe, katulad ng mga babae dito na matatanda, may asawang mga European, American, mga donya, pwe! Ang lakas ng magmura, kala niya matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukador pero walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Hoy! Oh, yung mga nandito nga may mga asawa, mga foreign germs. Ha? Yung mga nandito, tignan mo, may mga asawa yung mga foreign germs. Pero tahimik lang sila. Masaya sila. Hindi sila katulad nyo, mayayabang mga alipin. Ha? Kung sino yung mga alipin, yun ang mayayabang. Yung mga OFW dito, anak ng weteng, walang ginawa kundi magsaya lang. Binubuhay nila ang pamilya nila. Kayo, mga alipin kayo na mayabang eh. Ha? Maglinis na lang kayo ng swimming pool para double pay. Utak niya parang lupa, maputik, malag na wala naman kundi sabaw. Kala mo matapang sus, plastic lang yan, pag may tunay na lang. Diba? Alam mo, saludo ko sa inyo ha, yung mga nasa comment section ng mga OFW natin na kasama natin dito, mahal na mahal natin yan. Alam nyo, napakasaludo ko sa inyo. Lagi natin inaangat sa channel ang mga OFW. Ang hirap po ng OFW. Wala sa'yo yung pamilya mo. Tuwing gabi, ikaw lang mag-isa. Tuwing gabi, kayakap mo na yung unan. Diba? Buti may teknolohiya. Binibidyo call mo yung anak mo, binibidyo call mo yung asawa mo. Sa kalam, ang tuon nilang nakadaya, pero sila ang diablo, sila ang masama. At mga kulto na mga walang hiya. To DDS, utak luga.
The DDS tanga-tanga, to DDS tutakluga. Diba, ang hirap po ng OFW. Diba? Para yung kuweba, nilulumot. Diba? Ang tawag po sa Espanyol ng OFW ay nata de coco buo-buo na. Ayan po ang OFW Spanish. Nata de coco de puta buo-buo na. Ang hirap ng OFW. Sa totoo lang po. Wala kang mapaglabasan. Di ba? Wala kang mapaglabasan eh. Ikaw lang kasi mag-isa. Di ba? Sa tulong ng teknolohiya, video call, video call, video call. Di ba? Whatever it is. Video call, video call. Whatever it is. Okay? Sa tulong lang ng teknolohiya, nagpapasalamat tayo kahit papaano na nagpaparaos tayo ng sa puso natin. Diba? Tama yan, ha? Jovi Gali. Ang tanging OFW, ang kinakanta nila ay All By Myself. Ako yung lang. Hawak na naman telephone. Para ng tutong. Laging alone. Stupid. Namuuna ang sarili ko. Hindi ako mailabas. Ano ba ito? All by myself. All by myself. The DDS tanga-tanga, gahoy mga tanga. Wala kayong ambag, kundi fake news at pagmumura sa FB lang isa. Diba? Ganun lang ang buhay ng OFW. Saludo tayo. Lahat ng pagtitiis, pagtitimpi, pagtitipid, lahat na. Diba? Napansin nyo? Pagtitiis. Pagtitimpi. Pagtitipid. Lahat ganun eh. Ha? Kita nyo? Akmang-akma sa OFW yun. Yung salitang yun, yun ang baon nila. Yun ang pinapangarap nila palagi. Pagtitipid. Pagtitimpi. Diba? Lutuin kayong mga bobo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas.